Okay, so let's start. Let's start tayo, guys. Welcome sa mga nag-attend dito ng aking free webinar. Lahat ng ituturo ko dito, guys, is hindi nyo pa makikita sa lahat ng YouTube channel or sinong content creator, not unless magbabayad kayo. Okay? So itong ungating na to is based sa experience ko, tsaka based sa mga student na naturuan ko paano mag-ungate, tsaka trial and error talaga. Okay? Trial and error ang ungating, honest to goodness, pero may way para magkaroon ng higher chances na ma-ungate yung mga brand na gusto ng client nyo. Okay? So, ngayong gabi, tuturo ko yung ano ba yung ungating, restricted categories, brands, Amazon requirements, distributor. Lahat ng distributor na kilala ko, nilagay ko dito. Okay? So, pwede nyo screenshot or pwedeng panoorin nyo. And by the way, itong presentation na to is ipopost ko sa Canva page natin. Pwedeng hindi nyo na-screenshot, puntahan nyo na lang doon. After nito, ilalagay ko siya. Okay? So, wag nang mag-screenshot pala. Tingnan nyo na lang sa Canva page natin. Distributor strategies, invoice requirements, rejections, ang daming rejection, human ingestibles, yung mga category na yan, grocery and gating. Priority ko yung grocery tsaka yung human ingestibles. Medyo hindi ako sa toys, pero explain ko lang later. Support and resubmission tactics, real-world troubleshooting strategies. Okay? Lahat yan ituturo ko dito. And gusto ko lang paintindi sa inyo muna, kapag marunong kayo sa ungating, lalaki yung chance na hindi kayo mapapalitan talaga. Hindi kayo ma-terminate. Hindi katulad ng iba na kapag hindi na ganun ka productive sa product research, ano pa kaya mo i-offer? Di ba? Product research, marunong product research, ano pa kaya kong i-offer? Outside Amazon or ano pang skill na pwede kong offer sa kanya. So this one is ungating. Sabi ko nga kanina sa introduction ko, ito yung pwede kang humingi ng malaking rate. Okay? Malaking rate. Sabi nga ng wife ko, EA, Amazon, halos hindi sila magkakalayo ng rate not unless kaya mong gawin yung mga tawag dito, yung mga skill na hindi ganun ka kilala. Yung ungating, tawag dito, pag ng section 3, troubleshooting, tsaka yung deactivation and suspension. Kailangan marunong kayo nun. So, na-explain ko na ata doon sa page ko kung ano yung deactivation and suspension. So, this one is ungating is ma-maximize nyo yung possibility or sabi natin ng store ng client nyo. Pwede siyang mag-level up. Okay? Kapag walang ungating, wala rin kayong mari-research na ibang brand. Masastuck kayo sa isang brand lang na pwede nyo lang i-research. So that's why importante ang ungating. Okay? Useless talaga. As in, useless ang product research nyo kung hindi lang din nyo ma-ungate yung brand. Pansin nyo, gated si client, hindi ko pwedeng i-research itong brand na to. Doon na sa stop yung momentum nyo as a product researcher. Kapag limited lang yung pwede nyong i-research, lalo na kapag bago yung account. So, this training, papakita ko sa inyo paano mag-ungate at tuturo nyo kay client. Kung hindi naman siya magbibigay ng rate sa inyo, huwag nyo lang ituro. Hanap na lang siya ng way, not unless babayaran kayo. Kasi skill to. Konti lang VA na marunong sa ungating. Konti lang talaga. So, ungating is hihingi ka ng approval kay Amazon na para ma-ungate yung ibang categories, yung brand, o yung mga tawag dito, subcategory. Okay? May mga ungating na ganito. Na-ungate mo yung brand. Sabihin natin na-ungate mo yung
Example lang, yung pampered chef, sabi natin na ungate mo, hindi lahat ng ASIN pwede mong ilis. May ibang ASIN na kailangan pa ng additional documents. Diba? Hindi nyo makita sa YouTube to, wala nagsabi ng ganun, na kailangan pa ng other documents. Hindi lahat ng ASIN, kapag na-open mo yung brand, hindi lahat ng ASIN malilis mo. May requirements ng documentation at account health. Tandaan nyo yan, ha? So, meron naman na kapag na-ungate mo yung brand na yon, ma-ungate mo na rin yung lahat ng categories. Halimbawa, groceries, ma-ungate mo na yan. May mga auto-ungate. Ibig sabihin, pag apply mo, automatic approve ka na. May mga ganun na. So, ang job ng VA is not to do sourcing na ngayon. Ikaw mag-help ka kay client kung paano ma-ungate yung mga brand. Pero na, work. Kapag ito, pwede nyo na ito ilagay sa, sa resume nyo, itong ungating na to. After nitong training na to, maniwala kayo. Marunong, na kayo, expert na kayo. Sabi natin level na intermediate. Ganon. So, kapag marunong ka sa ungating nga, sabi ko nga, harder to replace. Ang hirap mo na palitan. Hindi ka na talaga, hindi ka na sabi na, hindi ka na basta-basta na, ito siya, tanggalin ko. Kailangan natin mag-cut off. Ito, tanggalin natin. Kapag PR lang alam nyo, ito, real talk, kapag PR lang alam nyo, madali kayong matatanggal sa trabaho. Yun ang reality. Okay? You solve real seller problems, which is the gated brands. So, help unlock profitable products. Kasi kapag marami ka na-unlock na brand, possible na ang dami mong mahanap na profitable products. Okay? Iba-iba. Okay? So, as you can assist pa talaga yung meron kasing mga meetings ang mga clients, especially with their coaches, minsan sinasama ka na sa mga ganun. Kasi minsan kapag ang topic ungating, gusto nilang i-share din sa iyo kung ano yung mga bago. Ito yung way ni client na magtulong din sa iyo para ma-enhance pa yung ungating mo. One time, nasabi ko sa client na marunong ko sa ungating. Sabi niya, sinama niya ako sa isang coaches na nagtuturo na ungating. And then, I found out na iba't iba yung strategy nila. Iba-iba yung strategy. Ito pwede, ito nag-work. Lahat yung try ko. And then, nasulat ko dito sa training lahat ng na-try ko na nag-work. Okay? Lahat ng trial and error, nagawa ko na, nilagay ko na dito. Okay? You don't need to pay a lot of money para matuto itong ungating. Yun lang, hindi nyo lang makikita sa mga YouTube. Kahit maghanap kayo ngayon, hindi nagtuturo ng ungating, ng real. Yung totoo talaga nangyari sa ungating. Okay? So, after nito, kasi ungating is Amazon management yan siya. One of the skill ng Amazon management. Sure purchasing, yan. Kasama yan. So, ito yung pinaka highest level para sa akin na skill na dapat yung matutunan. At ilan na, tulad ng sinabi ko, ilan lang VA na nakakaalam nito, itong ungating na to. So, understanding bakit nagkakaroon ng gated brands. Kasi pinoprotektahan din ng brand yung kanilang product. Okay, that's why nagkakaroon ng documentation, and then napapansin nyo, ang ibang brand is meron silang warranty. That's way na para maprotektahan nila yung brand nila. Kaya nila magbigay ng 1-year replacement, 6 months replacement. Yun ang ginagawa nila. So yung sa Nike, which is sinasabi nila madali lang mga ungate. Dati yun, madaling i-ungate si Nike. Ngayon, stricto na si Nike. Okay? Yan si Adidas, hindi yan basta-basta sila. Puma, hindi. Dati pwede naming i-sell yan, ngayon hindi. Si On ang pinakasikat dati, tsaka si Hoka. Way back 2018, 2019, si Hoka tsaka si On ang pinakasikat na shoes dati sa Amazon. Ngayon, may lumalabas na bago, pero kung mag-ungate kayo ng shoes, ang ano ko lang sa inyo is prefer lang kayo siguro
prepare lang kayo sa mga returns. Anong grabing returns ng ng mga shoes. So mas maganda iwas-iwasan nyo. Mas focus kayo sa patio loan or sa beauty products. And kung ma-open yung grocery, win-win situation yun. So kailangan kasing i-protect talaga ng brand yung kanilang yung kanilang product, yung kanilang pangalan. So that's why nagkakaroon ng gated brand, gated categories, lalo kapag sa sub-brand, sa sub-category, gusto nila hawakan yung sub-category, hindi yung talaga ma-open yun. Okay, so ikaw as a VA, kailangan mong i-check yung invoices or sabihin nating receipt kung legit pa talaga yung kinunan mo ng product. Okay? So, may mga list tayo ng mga legit na websites sa US. Pwede nyo check doon yung mga website na yon. May iilan doon na hindi tinatanggap yung mga invoices. I-mention ko rin dito. So, yung trabaho nyo, kapag nagpadala ng invoice or nagpadala ng receipt or any email na galing doon sa source website na na-purchasean nyo, double check everything. Okay? Double check everything. Check mo rin kung legit pa talaga. Kung bago ka bumili ng isang product sa isang source, di ba check natin kung legit ba siya o hindi? Okay ba siya o hindi? So, always check. Okay? Double check everything. So, ito yung mga restricted categories na medyo mahirap i-ungate talaga. Groceries, supplements, beauty, toys, pet products, automotive, medical, hazmat, electronics, luxury brands. Kahit dito, wag na natin i-ungate yan. Okay na tayo dyan. Okay? So, ang pinakamahirap para sa akin is yung grocery. May certain silang criteria para ma-ungate ka. So, kailangan ng GMP sa supplements. So, ang GMP is Good Manufacturing Practice Certificate. Ang toys naman is CPC, Children's Product Certificate. Tuturo ko sa inyo paano makakuha ng mga ganyan. Yung mga Children's Product Certificate, tuturo ko sa inyo. Pero off the record na yun. Off the record na yun, ha? Sabi ko na kanina pa lang, introduction. May mga ituturo ako dito na hindi ko na pwedeng i-record. Idehan niyo yan? Kayo lang. Kung kayo nandito, kayo lang makakita ko paano ko ginagawa yan. Okay ba yan? So, magkakaiba yung client. Hindi ibig sabihin na na-approve halimbawa, si Mitch dito, na-approve siya. Doesn't mean ma-approve din ako. Magkakaiba yan, ha? Hindi yan ganun. Halimbawa, sabay tayo nag-apply. O, parehas tayo ng invoice. Parehas talaga lahat. Ng source natin, nag-submit tayo. Si Mitch na-approve ako, hindi. May mga ganun, ha? Bakit? Bakit na-approve si Mitch ako, hindi? Kasi nag-base minsan ng Amazon sa tagal ng seller. Kung ilan na ba na-sell mo, kamusta ba yung ang KPI mo, Key Performance Index ng ng account mo? Nasa 400 ba? Nasa limit ba ng health na good? Or mga returns mo, kamusta? Ilang percentage yung returns mo? Ganon. So that's why kung naalala niyo yung turo ko sa inyo, kapag may bago kayong client, make sure na hindi muna kayo nag-aim na magkaroon ng malaking profit. Just make some sale lang muna. Nagse-sell lang muna kayo ng product kasi tinitingnan ni Amazon yan. That's the thing na kailangan nyo munang ipakita kay Amazon na you mean business. So, kapag nakita niya Amazon, okay na to, magugulat na kayo, ma-auto-approve kayo sa ibang brand or sa ibang category. Take note yan, ha? Hindi, sabi mo $2 sa profit, okay lang. P8, sabi ko nga, kapag nagkaroon kayo ng client from zero, starts from scratch, ipaintindi nyo sa kanila yung ganun. Okay? Kapag marunong kayo from scratch hanggang yung store na yon, malaki ang chances nyo na pwede kayong kumuha ng mga project-based na magpalaki ng isang account, and then pwede na after nun, pwede mo nang iwan.
Which is, ganun ang ginagawa ko ngayon. From scratch. And then kapag kaya na within 6 months, go. Let go na. Yun yung gusto ko sa inyo. Parang business. Minded na kayo. Marunong kayong mag-ano ng business from scratch. Okay? So, it depends on, sabi ko nga, account age, seller history, account health, category, brand, invoice quality, Amazon reviewer. Yung Amazon quality, yung invoice quality. Yan. Importante yan sa supplements saka sa ingestibles product. Importante yun sa kanila. So, papakita ko sa inyo yung mga brand na mga mga website na pwede nyong puntahan. Okay, role nyo as a VA, find the distributors, reviewing invoices, checking account health, matching business information, organizing submission. Halos lahat, i-check. Sabi ko nga, from the previous slide na kailangan yung i-double check lahat. Yung invoices, importante yung finding distributors. Bakit? May ibang mga website na hindi tinatanggap yung invoices nila ni Amazon. Okay? Hindi pwedeng isi-send mo yung AliExpress, yung mga ganon, China or UK invoices, tapos US ka nagsisell, hindi nag-work yung ganon. Okay? Ang requirements naman sa seller sa seller, sa client nyo, ang requirement nila, hindi pwede individual. Sino sa tawag dito? Sa Canva page ko, nandoon sa how to create a Amazon account, meron dong pilian sila na individual or professional seller account. Dapat professional seller account. Ang individual, paitindi ko lang sa inyo, ang individual is every listing nila, magbabayad lang sila ng $1. Every listing, which is not recommended yon. Okay? Complete legal entity info. Kung LLC sila, mas maganda, strong account health, valid payment methods. Dapat naka-indicate doon yung naka-input na lahat ng yung about sa tax nila, sa tawag dito, tax, payment, nakalagay na yung card nila doon. Automatic kasi magbabawas si Amazon every month ng $39.99. Dapat ganun, ha? So, seller matrix, sabi ko nga, order defect rate, nasa 1%. Ito yung kailangan ni grocery tsaka ni ingestibles product. Ito yung kailangan nila. Grocery, ingestibles, supplements. Ito, order defect rate nila is under 1%. LSR, a late shipment rate is 4%. Cancellation rate, 2.5%. Okay. Hindi nyo man mawakan yung account kasi ngayon nagkakaroon ng problema na pwedeng ma-suspend yung account ni client kapag nalaman nila na ibang pinapahandle ng account. May ganun na ngayon medyo stricto sila ngayon. So, kung pwede, sabihin mo to kay client, padala mo ko okay ito, pwede kayo mag-apply. Okay? Yun lang yun. Tandaan nyo lang ito. Ito talaga yung pinaka-importante kapag sa grocery, ingestibles, supplements. Ito yung importante sa kanila. Hindi kayo basta-basta maka-ungate kung hindi ganito yung matrix ng client account nyo. Okay? Tsaka hindi rin professional seller account. Yun ang mga tawag na requirements ni Amazon. Sa iba, walang problema. Pero yung sa ingestibles, grocery, supplements, stricto sila. Okay? So, ito yung basic workflow. Iba-iba yung iba yung phase ni Amazon. Nag-change siya every now and then, every 6 months ata. Nag-change yung interface niya. Napansin nyo, hindi ganito. Makita nyo minsan. Minsan makita nyo yung isa. Iba-iba yung interface, pero same lang din yung process, which is ilalagay mo yung ASIN or pwede mo punta ka na doon sa sa seller app, pwede mo i-click doon, clickable kung i-check mo, ma-ungate mo, ma-approval mo, maka-sell ka o hindi. Kapag apply to sell, makita nyo requirements kung anong kailangan. So 180 days, kailangan yung bago nyo purchase, dapat nasa range pa yun, pasok pa rin. And then, ang isang mga tips ko, kapag nakita niyo yung may dollar sign dito, requesting approval to sell, halimbawa,
yung mga brand na Benefit Cosmetics, mga ganun, may dollar sign. Kapag may dollar sign yung dito, it means ang kailangan requirement sila is 100, 200, 300, 400 units. Kaya, ulitin ko, dollar sign. Kapag may dollar sign dyan, requirement sila. Ito, 10 units lang itong kailangan. Coach, paano yun? Tuturo ko rin dito yon. Okay? So, kailangan, kami yung iba, pag apply to sell dito, automatic approve na kagad. Hindi na kailangan ng mga ganito requirements. So, ito, kapag mag-aggregate ka, i-check nyo lahat ito. Check, 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 check. Tapos lagay nyo yung file, PDF file, JPEG, and then send. Ganun yung ungating. Yung basic flow niya. Ganon. So, ito yung mga website na pwede nyong puntahan. Frontier, Pangala, di ba? E-distribution, Turn 14 distribution, Lee-Mart, ano pala, E-distribution is sa toys nga, sabi ko nga, dati pa, previous video ko. The thing with this, E-distribution is, siya, user, new seller friendly. So, Lee-Mart Pet, Frontline, BSN, makikita nyo lahat ito sa, tawag dito, sa Canva page, pwede nyo puntahan. Ito sila, mga legit ito. 100% maganda yung nila, yung invoices nila, confirmation receipt na pwede magamit sa ungating. Okay? Ang pwede ko pang dito, ang pwede ko pang madagdag dito, si Target. Okay? Si Target, maganda invoice siya for ungating. Kukompare ko siya kay Walmart. Walmart, hindi na tinatanggap ni Amazon. Not unless kung brand ni Amazon, ni Walmart. Ano ba yung brand ni Walmart? Si Mainstays? Si Equate? Yan yung mga ni Walmart. Yan ang ina-accept lang nila, yung brand ni Walmart. Kapag ginamit mo invoice si Walmart para i-ungate yung brand nila sa Amazon, pwede yun. Pero kapag yung mga ibang brand, hindi nila ina-accept. Take note kung compare mo Target o Walmart, mas kay Target. And isa pa, si Vitacos na invoice, di ba mayroon ding brand na Vitacos sa Amazon? Kahit meron pa yung brand ni Vitacos, hindi nila tinatanggap ang invoice ni Vitacos. Ditin ko, Walmart, Vitacos, hindi tinatanggap. Okay, try ko na yan. Ilang beses na. Laging reject. Para lang yung para lang yung crush mo, reject, nireject ka every manligaw ka, hindi kanya type. Ganun. So, hindi. Hindi wag yun Wag talaga yun. Dalawa na yun. So, mas okay pa ako sa Target. Mas malaki pa yung chance na ma-ungate ko sa Target. And these all websites. Ang wala lang dito si Winners. Bakit kung explain ko yun, iniba ko lang si Winners na brand. So, distributor may work for one seller but fail to another seller. May mga ganun na sabi ko hindi kayo magkapares kasi magkaiba yung nyo, matrix nyo. Magkaiba yung matrix ng account. Okay? Tsaka magkakaroon din ng tawag dito, ng pagkakaiba lalo na kapag mag-send ka ng umaga or hapon or gabi. Nagmamatter din yon. So, account trust, seller history, submission quality, category risk. So, no magical supplier. There's no magical supplier. Wala nga. Pero may mga way na para maging higher yung chances mo ma-ungate mo yung brand. Okay? So, tulad ng sinabi ko kanina, may iilan na kailangan ng 150, 400 units para ma-ungate. Coach, paano yan? Paano yan? Diba? Sabi ko nga sa inyo, i-click nyo to lahat muna, click nyo, submit. So, importante, kapag nag-send kayo ng invoice or ng any receipt, kailangan nasa PDF file siya. Okay? PDF file siya.
at i-rename mo siya ng ganito. ASEN, yung ASEN ng product na yan, gate mo, yung brand, and then the word invoice. Kahit wala ng invoice, pwede rin.